Dapat mga senado, mga teachers, students, lahat na sabay-sabay sa rally, ipakita ang katapangan ng mga Pilipino na inubos ng kapwa Pilipino naghahaman sa pera. Para gawing closed-door investigasyon ng ICI, may gustong itago at habang kumakanta mga riskaya sa Blue Ribbon hearing, palit agad ng Senate President Cheese, kaya yun bitin ang hearing. Huwag ka nang umalis, Vice President Sara, alam namin ikaw lang ang makapag-aayos ng bansa nating Pilipinas. Nasa kamay mo na ang tagumpay ng ating bansa. Mababago kong lahat ang mga binabalahuran ng bangag alis dyan. Pakilusin na ang korte ang mga kapulisan para huliin ang Pangulo na siyang ulo ng pagnanakaw sa lahat ng funds sa iba't ibang government agency, lalo na sa infrastructure tulad ng flood control, classrooms, at farm at road project. Tama ka dyan, kabayan, wakasan ng kademonyohan na mga nasa pwesto dyan sa palasyo. Sobrang kawalang hiyaan, pang-aabuso, pang-babastos sa Constitution, wala ng batas sa sinusunod. Kung ginawa lang sana ng pamunuan na dapat at tama, lalo lang walang korupsyon, sa dami ng resources natin, sana ay umuusad ng ekonomiya ng bansa. Kaya paupuin na ang totoong may kaalaman sa pamamahala ng Pilipinas nang makaangat ang lugmok ng bansa at maiangat naman ang pamumuhay ng tao. End quote. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng GME News. In-interview, interview ng mga mainstream media reporters si Senator Lacson. At yun, pahayag siya na wala daw probative value o walang kwenta yung pahayag ni ni ex-congressman Saldico. Nako, tinignan ko yung mga taong nag-react. Ang dami ang galit, ang dami ang tumatawa, hindi naniniwala kay Senator Lacson kumpara sa mga nag-like or naniniwala sa kanya. Ito, pakinggan muna natin siya. Wala, traición. Kwento. Pero siya under oath. Pumunta siya rito, mag-take out siya. At sabihin niya yung statement niya, may probative value. Pero what do you make of that, sir? Punta siya dito, mag-take oath. Anong silbi yung take oath na nag-take oath na nga si Gutesa tapos hindi nyo rin paniwalaan? Kaya, tingin ko, hindi uwi yan si Saldico dito para mag-take oath at haharap sa Blue Ribbon Committee o kahit sa ICI. Wala na yan. Wala nang tiwala sa gobyernong ito. Yan si Saldico. Dahil tingin niya, ginamit lang siya. Tingin niya, inutusan lang siya. Ngayon, siya nang ginikipit. Uuwi pa ba si Saldico? Hindi na. Tuloy natin. Kung totoo si Pangulo talaga yung nag-insert now, nagpa-insert ng 100 million. Pag-speculate, alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, depending ni President, why would he insert 100 million sa BICAM, samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Bakit niya in-FLR? So, and Okay, comment. Yung presidente, sabi niya, pwedeng mag-insert sa NEP. Bakit pa doon sa BICAM? Sagot ni Senator Bato, very simple. Pag mag-insert ka sa NEP, mabusisi. Ang daming mag-question. Samantalang sa BICAM, halos madaling kausapin dahil 4 na tao lang kausapin mo. Saldi ko lang yung small committee. Ganon lang yung kasimple. Talagang dadaan ka sa butas na karayom kung mag-insert ka sa NEP because it's a public document yan from day one. Samantalang sa BICAM, wala na yan, secret na yan. So, I do not agree dito sa pahayag ni Senator Lacson Negro. Mas naniniwala ko dito sa may post yan si Senator Bato eh. Ganon lang ang kanyang explanation. And then, bineto. Magkano lang yung bineto niya? 29 billion lang ang bineto niya. According to former DPW at Secretary Manuel Bunuan, 450 billion lahat ang budget insertion 2025. 29 billion lang ang nabeto. Anong nangyari sa 421 billion? Na-release pa rin. Kahit sinasabi ni Senator Lacson nga, FLR. FLR, na-release pa rin. Sinong nag-approve? FLR, di presidente pa rin. Ganon lang yun, kasimple. Tuloy. believable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Hindi siya part ng BICAM. Hindi siya part ng BICAM eh. So dapat sa NEP pa lang, sinabi niya. Hindi siya part ng BICAM. But as a president, according to yung pahayag ni ex-congressman Saldico,
tinawagan siya ng DBM secretary. O, yun, insert. Kinonsulta niya si Speaker Romualdez. Sabi niya, kung anong gusto ng presidente, gawin mo. O, ganun yun nagkasimple. Di ba magpinsan, president and speaker, Saldi ko naman, susunod lang din sa iutos sa kanya ng speaker. So ako, again, kanya-kanya tayong pananaw. Opinion ko lang ito. Naniniwala ako sa mga pahayag ni ex-Congressman Saldico. Excited na akong makarinig sa kanyang part 2. Okay. Ano pa? Yung BBM, silbihin yung DBCC. Uy, patagay naman natin billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpaisa sa backup, pati dito. Lalim dito, okay. Sandali ha. Para sana kahit paano. Natanong niyo. Ito na yung sinasabi ko. Yung people who reacted, ito yung pinaka-paborito kong part sa mga post. Kasi hindi mo ito madaya. Kanya-kanya, isa-isang boto lang yan. 83,000 people who reacted. 50,000 ang tumatawa, hindi naniniwala kay Senator Lacson. 13,000 ang galit. So that's 63,000. 17,000 lang ang nag-like or naniniwala sa kanya. So percentage-wise, more than 80% tinatawanan, kinakasuklaman si Senator Lacson. Ano lang, kakaunti lang yung ano. So hindi mo na ngayon madaling maluko ang taong bayan dahil sa social media. Okay, Miss Lovens Vlog, pinagtanggol mo pa talaga ang mga totoong kriminal sa ating bansa. Monching Pipito, protektahi jud imong amo. Regions Cubs TV, isa ka pa Lacson, rally na. Nads Alarba, bakit mo tinanggihang magsalita si Saldico sa via Zoom? Boss Dave na ngungonsumi Pink Lacson. So, itong mga comments, karamihan negative kay Pink Lacson. Maghanap ako ng pabor sa kanya. Rex Tuason, protekta gyud kay murag apil ka, kulong ka. Wala pa akong nakitang protector of the crooks, protector aray ko. Defense. Puros negative kay Senator Ping Lacson. Yan po ang pulso ng taong bayan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Senator Bato de la Rosa 39 minutes ago. Sagot niya ito sa mga nagsasabi na ang Pangulo pwede naman siyang maggawa ng insertion sa net. Bakit utusan pa niya si Saldico na mag-insert sa BICAM? Most prominent na nagsabi niyan, prominent, si Senator Lacson at saka si Professor Cielo Magno. So ito ang sagot ni Senator Lacson. Very simple. Why make insertions when he can put it in the NEP, National Expenditure Program? Answer. NEP goes through scrutiny by both houses while BICAM does not. Ito si Senator Bato, member siya sa BICAM nung 19th Congress. Kaya sabi nga niya nag-walk out siya sa BICAM At saka hindi siya bumoto sa ratification ng General Appropriations Bill. Kaya alam niya itong sinasabi niya. Ulitin, simpleng sagot kay Senator Lacson and Professor Cielo Magno. Sana marinig o mabasa nila itong post na ito. NEP goes through scrutiny by both houses while BICAM does not. Decisions sa BICAM na ito, lalo na sa small committee headed by Saldico, decisions are made by 4 people under the baton of the President. That's why it is called insertion. They insert during BICAM. Very clear, di ba? Kaya ako, naniniwala ko dito sa sinasabi ni Saldico. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Nelson Jeris Kawili, Bugo, yun di ay si Lacson. Bugo. Eric Gistopa, hi Senator Pinky, care to rebut? Sana sasagot din si Senator Lacson. Battle of PMAers na ito. Ay nako, Battle of PMAers. Elizabeth Lim, hugas kamay siya sa pag-insertion. Tama po ba ako? Raymond, ganun pala yun. Razil Yagas, it's a common sense. Why would you insert it in NEP when it will be blamed directly to you? When you can insert it in BICAM where you can point it to them when things go sour. May maganda dito yung chat
ChatGPT, nabasa ko kanina. Sandali ha. Yun na lang. So ito, yung comment, Yasser Ibrahim, I asked ChatGPT. Ito, nagbibigay ng answer itong ChatGPT. Why would the President insert 100 billion during BICAM instead of NEP? Number 1, because BICAM is where insertions are hardest to detect. The NEP is public from day 1. It is scrutinized by the media, analysts, COA, civil society, economists, and the public. Every agency defends its budgets in open hearings. Any questionable allocation gets exposed early. But the BICAM, kung BICAM, it is closed door. No minutes or detailed records are made public. Only the final reconciled numbers appear without showing who inserted what. If a president wants to insert a huge lump sum quietly, BICAM is the safest place. So, sana sasagutin ito ni Senator Lacson. Kasi ang ganda yung statement niya, I am not defending the president. Ganon ang opening statement niya. Hindi ako abogado ng presidente. Wala akong pinapanigan. Kaya lang bakit pa sa BICAM isisingit na pwede naman sa NEP? So ngayon, itong mga paliwanag na ito, mas kumbinsido ako na ang pinaka-the best na pagsingitan is BICAM. So, I'm sorry, Senator Lacson, and Professor Cielo, dahil parang, I don't know how will I term it, parang dinidepensa, parang lang opinion ko lang ito. As if, Senator Lacson, parang wala akong prueba, Professor Cielo Magno is defending the President. Diba, itong dalawang ito, Lacson and nung kasagsagan ng galit ng taong bayan, nung nabulgar yung mga blank items na yan, silang nagsabi, Lacson nila na worst budget in our nation's history. Tapos ngayon, nagsalita si Saldico, I don't know parang hindi sila naniniwala kay Saldico, but karapatan nila yon, kanya-kanya kasi tayong pananaw. But ako, ulitin ko, naniniwala ako sa mga pahayag ni Mr. Saldico. May mga naghahamon. Ito pa, sabi ni Senator Lacson, wala daw value yung pahayag ni Saldico dahil hindi siya under oath. I disagree. To me, it's valuable. Hindi na importante yung under oath kasi nga si Gutesa nag-under oath sa Senado, Blue Ribbon, binigyan nyo ba ng pansin? Wala. So bakit pa mag-under oath? So ako, happy na ako na magsalita si Saldico, bahala na ang court of public opinion, bahala na ang taong bayan, maniwala o hindi. Basta ako, naniniwala ako. Excited na ako sa part 2. Marunong din itong si Saldico, marunong yung abogado. I'm sure, bago ito ginawa ng ni Saldico, nag-usap sila ng abogado at ito ang napagkasunduan. Boom! Pasabog kahapon, nabaliwala ang Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Lacson. Hindi na pinag-usapan dahil nasapawan ng matinding pasabog ni Mr. Saldico. So, ingat po kayo, Mr. Saldico. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Congresswoman Laila de Lima tungkol sa pasabog ni former Congressman Saldico laban sa Pangulo. Ito, sabi niya, we urge former Representative Saldico to return to the country and fully cooperate with the ongoing investigation into the anomalous flood control and other infrastructure projects. He should take an oath and tell the whole truth before the proper forum. Okay? So, magandang panawagan. Okay? Under ideal situation, dapat ito ang mangyari. Kaya lang, kung ako ang inyong tatanungin, kung ako si Saldico, ayaw kong uuwi dito sa bansa. O kung ako ang abogado ni Saldico, ang i-advise ko, do not go home to this country. Bakit? Baka ala Ninoy Aquino na siya. Okay. Magbasa tayo sa mga comments. May nabasa kong comments kanina na. Ito, Daniel Cruz Torno. Better for him to stay out of the country. Taking an oath doesn't hold much value nowadays. Let him speak, share his story, and remain safe. Attorney Plaridel Muranya, ito, abogado na ito. Sabi ng abogado ni representative ko, may threat sa life ni Mr. Ko. Kung totoo, can we guarantee his safety? Yan ang tanong. How sure na mabubuhay ng matagal si Saldico pag uwi niya pagkatapos yung kanyang mga pasabog? Ito, Marite Vivas, if he tells the truth, will he be assured of his safety? Pakisagot ka Honorable Laila de Lima, yung concern ng safety. Milvin Monteo, if Ko returns to the Philippines, ala Ninoy Aquino nani. Mayroong quotation yung, nasaan na yung quotation na yun? Ito.
B. James New, Bob Marley, ito, Bob Marley na quotation. Bob Marley famously said, "You will never find justice in a world where criminals make the rules." Yan ang delikado ngayon. Kaya sabi ko, in ideal situations, dapat babalik si Saldico dito para manong pa siya, magamit yung testimony niya in a proper venue, korte ba, ano. Kaya lang, anong sitwasyon natin ngayon? Bending dilo. Tingnan nyo yung ginawa nila sa ating mahal na Tatay Digong. They follow due process. According to Ambassador Locsin, former president was kidnapped. And I agree. Napakasakit. Kuya Eddie, yung nangyari kay Tatay Digong. I will never forget that in famous day, March 11, 2025, to be the best president who had served this country, naghihirap ngayon sa isang kulungan, banyagang kulungan, dahil lang sa politically motivated reason. Kaya, ulitin ko, kung ako ang abogado, minister ko, o kung ako si minister ko, I will never return to the Philippines habang nakaupo pa ang presidente na inakusahan niya ng pagsingit ng 100 billion pesos.